Hello guys, kamusta? Ngayon po is bagong taon. So, ang tagal po natin nawala sa vlog kasi mga ka-viewers talaga hindi ko in-expect yung pasok po ng ating mga kliyente nito nakaraang taon. Talaga pong sobrang lakas and sobrang dami pong kliyente ang nagtiwala po sa atin. Kaya thank you so much po. At sa team po namin syempre kasi na-manage namin maging maayos po yung mga project namin sa mga naging previous clients. Ngayon po, para po sa taon na ito, gusto ko muna kayong batiin ng Happy New Year. And ngayong taon din po na ito, January 3 is diretso po tayo ng Nueva Ecija para mag-site visit na po. No? So, habang nagsa-site visit tayo mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo yung mga natapos naming project sa Nueva Ecija. Kasi last year, ang dami po namin naging kliyente doon. So, isa-isahin na lang po natin para may idea din po kayo sa mga ginawa naming kurtina, no? So, ngayon po is biyahe lang kami and enjoyin po natin yung mga natapos naming project. So, ayun po. Mamaya, continue tayo pag nandun na po tayo sa ating mga isa-site visit naman, no? Guys, ngayon is nandito na tayo sa bahay ni client. So, kararating lang natin. So, yung project po natin ngayon is bungalow house. Although ngayon po kasi is nagtatrabaho yung ating mga team. So, mamaya po itutur ko kayo dito, no? So, dumating po tayo dito ng lunchtime. So, ngayon po is kakain lang tayo kasi nag-ready po si client ng food. So, nauna na po kumain yung ating team. So, tara po. Excuse me, guys. So, and guys, nag-install kami ngayon. Guys, kuha tayo ng food natin. So, meron tayong dalagang bukid, saka pinakbet na Ilocano style to guys, saka igado. Igado to ba te? Okay, igado. Yan. Kain tayo. Kain tayo guys. Guys, ngayon is continue natin yung vlog. So, tapos na tayo kumain, tapos nagpahinga lang po tayo na onte. So, ngayon is, gaya po na sinabi ko, napag-start na kami lagyan ng cortina. So, ngayon po nagpa-plancha na kami. Medyo mahangin po kasi sa labas. At plano ko pong mag-house tour na tayo para, ayun, baka po bumagsak pa yung drone natin sa lakas ng hangin. So, share ko po sa inyo yung property po ni client dito. Ganyan sa Nueva Ecija. Guys, bali from here, matatanaw natin yung arayat doon. So, ito po yung front ng bahay nila client. Ayan na yung fence sa gate. So, onti-onti po, ini-improve po nila yung bahay nila. So, ngayon po, tara pasok tayo sa loob. Para po sa laki ng lupa po ni client, ito po ay nasa 2,000 square meters. Ganun po yan kalawak. Para naman po sa total floor area po ng house is 200 square meters po. Meron itong 3 bedroom saka 3 bathroom. Tingnan nyo po yung luwag po ng lupa nila. Ang ganda po ng cut. Pahaba. So ito po yung garahe nila. Ayan. Tapos guys, ito naman yung kanilang bungalow house. Ito po is high ceiling. So sa likod po tayo. Tara. Sana walang aso. So guys, ito yung pinakalikod. Ayan, ang lawak pa dito. And bawat paligid, syempre may aso. Tapos guys, dito meron sila mga tanim na siniguelas. Tapos dito marami silang sagingan pa, saka may tanim na dragon fruit. Daming bunga. Guys, pakita ko lang sa inyo yung yung resulta ng fresh na saging nila sir, saka itong turon. Ayan. Diba ang galing from natural plant na saging. Ayan na siya. So kanina nagluto sila ng turon. Dito galing yan. Yan mga puro saging saba. Hanggang dulo guys may bunga Ayun. Ayan. Tapos dito guys may mga pinapa-improve po si client. Storage area. Ganyan. Actually pwede ka maglagay dito. Pwede siya magpagawa ng dito pa guys. Swimming pool kasi from here sa dulo. Ang lawak. Sobrang lawak guys. Tapos ito yung back view ng bahay. So dito guys is meron silang lanay. Ayan. Tapos exit door ng kanilang kitchen. Yan.
Guys, pagpasok natin, bali ito yung living area, no? So, yung bahay po is open concept, living, dining, tapos po kitchen sa side. Ngayon po, pakita ko muna sa inyo yung living area po nila. Guys, ito yung before, tapos ito na siya ngayon. Ito po yung nilagay natin kortina dito sa bahay nila. So, yung sofa po ni client, ang plano nilang bilhin is Ashley. So, soon po, padating na yon. Bali, ito po yung itsura ng ceiling. So, meron silang mga wood look po na paint as accent po ng ceiling. Tapos yun na po yung center lights. Then yung kortina po natin. So, yung ginawa po namin dito, masikip kasi yung curtain box ni client. So, pinasok po namin yung isa, tapos binaba po namin yung blackout. Para at least yung curtain box po magamit pa rin, no? So, para po sa lapad po ng butas nito, dapat po is 10 inches. Tapos yung depth po is 5 inches po. Para magkasya po yung buong kortina. So, ganito po yung living area. Guys, yung tiles pala ni client, ito ay 60 by 120. Porcelain tiles po yan. Ganyan po yung details. May pagka-marble po na kulay beige. Tapos guys, ito yung dining area nila. Bali, meron sila ditong 8 seaters po na dining set. Bali, ito po para siyang high chair. Medyo mataas po yung dining set po ni client. Tapos, naglagay po tayo dito ng wall-to-wall po na kortina kasi malaki po yung sliding door po nila dito. Ito na rin po pala yung ceiling. Ayan. Tapos next po natin itong knock bar nila. Ganda na upuan, no? Tapos guys, ito na rin yung main kitchen. Ayan. So dito po blinds yung nilagay natin. Kasi madalas po, syempre nagluluto dito. Saka, ayun po. Mas bagay naman pong blinds dito, syempre. Tapos, yung kulay po, binagay po natin sa kulay po ng kortina, although hindi natin makukuha yung 100%, pero at least po, medyo same po sila ng shade po ng color. Tapos guys, ito na yung design. Yung tiles po dito iba na. 20 by 120 po, matte finish. Then, Samsung po yung ref nila. Dito meron silang cabinet. Ayan na po yung design. And, ang ganda na itong halaman nila. Hihingi ako kay client sa kayo, no? Ang labong po. So again, ito po yung kanilang main kitchen plus knock bar. So dito naman po tayo sa kanilang guest room. Dito po located ang kanilang common bathroom sa maid's room. So hindi ko na po ito papakita ha. Ito na lang si guest room or si bedroom number 1. So guys, dito ang nilagay natin is same din po ng kulay sa living area. Yung best seller po natin. Ayan. Diba guys? Ang ganda ng kortina natin. Tapos, yung maganda sa kortina na ito guys, hindi siya namimili talaga ng kulay. Imagine, no? Hindi siya mahirap bagayan. Guys, para sa kortina natin dito, meron tayong split type saka yung para sa maliit na bintana, one way po yung ginawa natin design. So, ito po yung tiles na ginamit dito. Glossy siya na 120 by 20. Ito na po yung bed plus wardrobe cabinet. So, ito po, reflective mirror po yung pinaka-cover niya. Tapos, marine plyboard po yung body po ng wardrobe cabinet. Tapos, ito po yung ceiling niya. Ito po, may pagka-beige po yung kulay ng ceiling. Yan. Tapos, ito po ulit yung kortina dito sa guest room or bedroom number 1. Guys, from dining area dito tayo sa master's bedroom, no? So, yung mga kwarto dito guys talaga malalaki. Yan. Wow! Yung pang malakas ang basahan natin sa Pilipinas guys. Diba? So, tabi natin yan dito muna. So guys, dito ang tiles po ni client is semi-gloss na matte finish. Same din po sa guest room. Again, 20 by 120 cm. Then, ito na guys yung ating cortina. Almond tan. One way ang design sa high split. Ito na rin po yung ceiling. So, same lang din po dun sa kabilang room, sa guest room. Pero mas maluwag po ito. Tapos guys, nung ginagawa itong bahay nila or nagpa-aircon si client, ako nag-suggest kung pwedeng ilipat yung aircon, wag itapat sa mga bintana para ma-achieve natin yung floor to ceiling po na look ng cortina. So dito po nilagay yung kanilang aircon. So ito guys, na-vlog ko to. Yung gantong design ng aircon. Ganito yung binili ni client to. Ang ganda, LG. So ito guys, pwedeng paluputan niya ng ng anything para di makita yung hoso. Kaya guys, cabinet, ganun. Pwede rin dito magpalagay pa.
Tapos guys, again, ito yung kanilang master's bedroom. Ayan. Ganda ng kortina talaga. Saka ito guys, yung split. So silipin po natin dito yung master's bathroom din. So ito yan. Tara po. Guys, yung bathroom complete accessories na din. Oh. So yung ceiling yan, may exhaust fan. Yung tiles is 30 by 60 po. Then positive po yung mga sanitary ware. And ang ganda po ng accent ng tiles nila dito. For sure yung mga tiles po sa Wilcon nila binili yan. Yan. Tapos from here po, again, ito yung ating cortina. Ito naman si bedroom number 3. So, ito guys, iba naman yung kulay na kinabit natin. So, ito po kasi ay room ng lalaki. So, mas manly po yung color na gray. Pero yung bestseller pa rin po yung kinabit natin. Sand and smoke naman po. So, usually po pag walang teternahan po sa furniture, sa kulay po, pwede po tayong bumawi sa bedsheet. Gray bedsheet po, plus ternonat sa cortina. Yun po. Matchy-matchy na po yan. So, again, yan po yung ating sand and smoke. Tapos guys, ito yung bathroom naman po nito. Siyempre, iba po yung design nito. Yung tiles niya. Ayan, pakita ko na lang po. Okay. Ganda ng basahan type ko. Ayan. Tapos again, ito po yung cortina natin. Ayan. So ayan po mga ka-viewers yung natapos naming project dito sa Nueva Ecija. So gusto ko na po magpasalamat sa ating client and syempre po sa mga kamag-anak po nilang nag-assist sa atin dito and nag-prepare po ng food. Thank you so much. Ngayon po kung nagustuhan nyo aming ginagawa pong kortina at pasado naman po ang gawa, message nila po kami sa aming Facebook at doon po pag-usapan natin kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. And ngayon guys, ito po yung bahay na sinight visit po natin. So ito po ay 2-story house at yung client daw po is matagal na daw po nanonood sa ating mga ginagawang kortina. So ito po is closed deal na at possible January 14 ikakabit na po namin yung curtains. Guys, bali tapos na tayo sa Rizal, Nueva Ecija mag-site visit. So yung pala natin, yung kausap po pala natin doon is taga US. Then nakita tayo sa Facebook. Tapos ngayon guys, papunta tayo sa ginagawang bahay ni CSR sa Ordaneta, Pangasinan. So ito naman po yung ginagawang bahay ni CSR Builders is subscribers po natin sila from Hawaii or Guam kung hindi po nagkakamali. So check po natin yung susukatan natin ngayon doon saka yung progress po ng ginagawang bahay ni CSR Builders. Guys, ito po yung ongoing project ni CSR Builders. At napakalaki po nito sa personal. So yung client po is gusto malaman kung magkano po aabutin ng mga cortina niya. And ito po kasi possible by February is ito turn over na po. So tingnan nyo po dito possible na pong long curtains ikakabit natin kasi high ceiling po yan. And ngayon po marami pa pong debris kasi ongoing po yung construction. And yung client daw po natin dito from Hawaii is gusto daw po more on curtains po talaga yung ikakabit sa mga bintana niya. Guys, tapos na tayo magsukat dito sa ginagawang bahay ni CSR Builders. So at least mabibigyan na natin ng idea si client kung magkano po aabutin ng kortina niya. So ngayon is next site visit naman po tayo ulit. Guys, dito na tayo sa third site visit natin. Pangasinan pa rin to guys. So check po natin at i-assess ulit yung mga bintana po ni client. So dito po guys, meron pong specific area lang po na gustong pakabitan ng kortina sa client. By the way po, ito po is dapat nakakortina talaga na maganda kasi po napakalaki po ng bahay nila para at least ma-maximize po yung space ng house. Guys, itong next client naman natin ay sa site visit is plano nila ipalagay yung kortina nila by December this year. So matagal pa guys pero gusto talaga ni client malaman yung iba-budget niya para makapag-ready na sila kung magkano iba-budget sa kortina nila. Ganon. Kaya ayan guys, dito tayo ngayon. Laki ng bahay nila guys. So sige, sunod ako.
So guys, ito is December pa po possible magpa-install si client. So gusto niya lang daw po mag-advance payment para at least by December, paid na daw po yung mga kortina niya. And ayun po mga ka-viewers yung ginawa natin ngayong araw. So nag-start tayo ng umaga at ngayon po is gabi na tayo uwi ng Pampanga. So 2 hours away po po yung biyahe. Hopefully, ayun po, meron kayo akong idea kahit mga glimpse lang po yung ginawa natin or shot natin sa mga bahay po ng mga possible clients. So again, pwede naman po kayo mag-inquire, mag-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog. Again, yung pagsa-site visit po natin, wala naman po itong kasiguraduhan kung kami po talaga kukunin, but still, ayun, kung para sa'yo, para sa'yo. And yun nga po, nasa tao naman po kung sino po talaga yung gusto niya, kaya okay lang po yun. Kaya hopefully ayan, positive naman po yung maging feedback po, or ayun, tayo po yung kunin. Yun pa rin pag-pray po natin, no? So ngayon, kaya kaliwa? Kaliwa, ayan. So guys, drive lang ako, continue natin yung vlog po natin sa bahay po, no? So see you later po. And now guys, is nasa bahay na po tayo. So bago po tayo magpaalam, gusto ko lang po sabihin sa inyo na lumipat na po tayo ng bahay. At abangan nyo po yung vlog natin dito kung bakit nasa taas na po ka ng bahay namin. At ayun guys ha. So again, hopefully, ito pong vlog is na-inspire po kayo, nakakuha po kayo na idea. Again, maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!